Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Ame from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you, July 5 to 11, 2026. Kuha tayo ng angel number mo. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataban na po sa mga comments, sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Sa mga nag-hype ng aking video, salamat po. Kung gusto mo ng personal reading para sa details, ilalagay ko dyan sa screen yung aking FB. Paki-FB messenger na lang ako para sa details. Check nyo lang maigi para hindi rin kayo ma-scam. General reading tayo, energy reading, vice versa. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Siyempre, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan yung inyong isipan, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, nasa inyo pa rin ito, okay? Gawin nyo guide yung mga warning, i-analyze nyo, i-reverse nyo, pilitin nyo maiwasan para hindi talaga maganap o mangyari. Okay, energy reading. Tingnan natin, Gemini. Okay, Gemini, yes, alam ko naman na there's a battle or there's a deep wound happen when it comes sa'yo, no? And handun yung point na maaring hanggang ngayon hindi mo siya ma-accept, hanggang ngayon nalulungkot ka, hanggang ngayon is nandun yung, kumbaga hindi pa nagsasucess yun, hindi pa nagagawa yun, o hindi pa namumove yun. Pwedeng nahanto sa point na yun, ano, sa nakikita ko sa iba sa iyo. Nagkakaroon ng mga sadness, disappointment, or may mga bagay na you feel something missing when it comes sa sarili mo, may kulang, maaaring hinahanap mo rin kung alin ba dapat talaga, ano yung gusto mo, ano yung makakapagbibigay sa'yo ng joy, happiness, and fulfillment when it comes sa sarili mo, nahanto sa point na yun, ano. Pwede may mga bagay ka na gusto mo talagang aksyonan, handun din yung paghihintay, pwede rin na handun sa point may mga bagay ka na iniisip talaga, it's more on thinking, may mga bagay ka na inaalam, may mga bagay ka na sinisiyasat, pinag-aaralan, inaaral, or source of knowledge ka lang maybe na handun sa point na yun. No? May mga bagay ka na talagang sobrang pinag-iisipan mo talaga, no? May mga bagay na tumatakbo sa isip mo, na gusto mong maganap o mangyari na oo, alam ko na nakapagod o napapagod ka na rin in your part, pwedeng nahandun sa point na yon or nahandun yung point na may mga bagay ka na talaga na gusto mo i-pursue sa buhay mo, sa nakikita ko sa iyo dito. But still, nahandun yung point na, kumbaga may unfinished business sa iba. Sa iba dito, unfinished business to eh. Yung nasa isip nyo. Yung sitwasyon. Nandito rin yung sitwasyon, maaring iba sa inyo is nagkakaroon talaga ng dissatisfaction, di ba? Yan. O kaya is nandun yung feeling stuck or nai-stuck sa sitwasyon. Kumbaga, nandun yung on and off yung action. Maaaring naghihintay ka pa talaga ng sign, pwedeng nandun sa point na yon. Yun ang nakita ko, nagkakaroon ng stress, struggle, burden, or any situation into your life, pwedeng nandun sa point na yun. Kung ano may mga unfinished business nyo, basta as long as nakafocus kayo sa mission nyo or sa mga gagawin nyo, ma-accomplish siya kasi also we have the 10 of cups din dito sa sitwasyon sa nakikita ko sa iyo dito. Siguro, it's depend on your action kasi to eh, no? Ganyan. It's up to you to make it happen. Yung action mo. Yung gagawin mo. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Kaya, doon ka mag-focus. Kung paano ka mag-a-action. Ganyan. Kung sa trabaho, yes. Sa iba, pwedeng may mga trabaho ako nakikita sa inyo. Sa iba sa inyo is kailangan mo talaga magplano. Doon sa travel din ako na nakikita sa iyo, malayo man yan o malapit, maybe mga pag-uusapan or maybe you thinking about traveling, mga ganong sitwasyon. Basta inyo may mga problema kayo related sa trabaho, may mga hardship situation, may mga financial problem, ganyan. O kaya is you missing someone, maybe na doon sa point na yon, or pwedeng may tao dito na still spying pa siya sa'yo or ikaw ito sa kanya, ganyan, o kaya may tao dito na naghihintay, no? Yun ang nakikita ko, may tao naghihintay. Sa iba daw sa inyo is may mga panaginip, may mga mapapanaginipan kayo. Biglang panaginip. Ate, maganda ba? Okay naman daw, maganda naman daw yung panaginip, pero siguro yung iba hindi nyo maiintindihan to. Yun na nakikita ko to. Maaring itong sitwasyon na ito yung mga sitwasyon na ibibigay sa iyo yung sign para mag-take action ka. Yun na nakikita ko dito.
Kaya mag-focus ka dito sa sign. Okay. Meron kang 444 or blessing in disguise. Congrats. Maaaring connected ka sa 444 or nakakita ka ng mga repeating numbers, 44333, ganyan. Alam mo ba yung blessing in disguise? Ang blessing in disguise, examplean ko kayo ha, para mas maintindihan nyo. Halimbawa, naghahanap ka ng trabaho. Tapos, may nakilala kang babae or lalaki, something, may nakilala kang tao. Tapos yung nakilala mo yun, hindi naman kayo, siyempre hindi mo nga siya kilala. Diba? Blessing in disguise, yung tao na yun, pwedeng siya yung makapagbibigay sa'yo ng trabaho. Yung mga ganun sitwasyon. O kaya naman blessing in disguise, halimbawa, nagpunta ka ng Disneyland. Halimbawa lang ha, sample ko lang yun. Nagpunta ka ng Disneyland. Sa Disneyland kasi, dito sa Japan, is, ang haba ng pila, 2 to 3 to 4 hours ang pila mo bago ka makaride, di ba? Pero, nung time na nagpunta ka, yung schedule mo na yon is, umulan, as in umulan siya, bumagyo, umulan, nung time na yon. And then, blessing in disguise, yung ulan, kasi, lahat ng ride na is, ang waiting mo lang is 8 minutes, pinakamatagal na yung 10 minutes. 'Di ba? Yung ulan na yun is a blessing in disguise pagdating sa'yo. Kasi buruin mo, kung wala yung ulan na yun, ang haba ng pila mo, 2 to 3 to 4 hours kang pipila. O, di mga ganun sitwasyon. Tapos after nun, tapos bigla siyang tumila. Di ba? Ay, bigla na lang siya titila. Yung mga ganun sitwasyon. Basta, yun yung mga example ng mga blessing in disguise. Halimbawa, hindi ka nakasakay sa bus, ganyan. Tapos, blessing in disguise kasi pwedeng iniwas ka talaga ni universe doon kasi yung bus na yun na naiwan ka ng bus, ibig sabihin, pwedeng doon ka manakawan, pwedeng mahulog doon yung cellphone mo, pwedeng madisgrasya yun, pwedeng mas malate yun, di ba? Yung mga ganun sitwasyon, no? Kaya, yung magpo-focus kayo with them. Yes, there's a blessing in disguise happen. Obstacle, hardship, strength, building character, experience. There might be some difficulties ahead. Meron nga. But you will push through. You got this. If you have been struggling or feeling lost, the wind of change will blow in your favor. If you've been suffering or feeling lost. O may mag-blow situation sa'yo, no? Some things may fall apart, but you're building that framework for something much better. Hang in there. Okay, ibig sabihin iba sa inyo, parang meron kayong nire-reveal din na situation o ini-structure o restructuring situation, mag-focus ka daw doon. Kung sa ngayon nahihirapan ka in that situation, kung sa ngayon, yung tulad ng nabasa ko kanina, kung ngayon hindi mo siya ma-achieve, sa ngayon may mga challenge and obstacle, hang there ka lang doon and a blessing in disguise, mangyayari yung hinihiling mo. Baka magulat ka, biglang okay na pala yung lahat, di ba? Yun ang nakikita ko. Yun ang sinasabi niya. Okay, tingnan natin your energy. Energy po ni Gemini. Energy. Okay, when it comes sa iyong energy. Sa energy mo, it's more on, alam mo yung point of thinking about planning. Mga gano'n. May mga plano ako nakikita pagdating sa'yo or when it comes sa energy mo, nandun na yung point na may mga sitwasyon na nag-enjoy ka, na-excite ka. Diba? Or pwede na nandun din yung iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng mga exciting plan. Pwede na nandun sa point na yon. Handito yung point when it comes sa energy is may mga bagay o sitwasyon na nagpupursige ka, nagtsatsaga ka, or you are ready to fight with something na handun ka sa point na yun. Parang ready ka sa anumang mga bagay o sitwasyon na magaganap o mangyayari sa iyo. Nandun ka sa point na yon. And then also, ang nakikita ko rin sa iyo dito is may mga ayusin ka raw or may mga isasaayos ka na situation. Yan na nakikita ko sa iba sa inyo. Yun, may mga gagawin or movement or action ka daw sa iba. Sa iba sa inyo, mas magiging more adventurous kayo this time. Siguro may mga creation or creativity ka na gagawin. Ganyan, na handun din yung point na
maybe you will jump to your passion, susundin mo yung gusto mo, susundin mo yung passion mo, susundin mo yung ikinakasaya mo, ikinaka-excite mo, nandun ka sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. And then also, handun yung confident when it comes to your, sa iyong energy. May mga outgoing situation eh. I don't know why, if there's a plan when it comes to go out, or kaya lalabas kayo, halimbawa, together with your friend, your colleagues mo, yung mga taong ka nakakonect sa'yo actually, na doon sa point na yon. So, nakita ko sa iba sa inyo. Yung iba sa inyo, may kayo, no? May extrovert kayo, no? May halata naman. Sabay kami. Yan ang nakikita ko sa iba sa inyo. Andun din yung pagiging, being a playful person. Siguro, you're doing something happiness na gusto nang sumubok ng mga bagay, no? Nahadun ka sa point na yun. Anak, baba ka muna. Tingnan natin parating sa'yo. May mga pan situation. Tingnan natin. Parating kay Gemini. Mas naniniwala ka sa instinct mo, no, yung iba sa inyo. Parating. Parating po kay Gemini Universe. Thank you. Uy, ano naman? Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo is meron kang dalawang sitwasyon. Pwedeng hinihiling mo to, no? Pwedeng hinihiling mo siya o nasa isip mo na matutupad. Dalawa siya. Sa iba naman sa inyo, meron ka daw gagawing desisyon sa buhay. Either isa or dalawa, kakaharapin mo na siya. Parang, basta meron kang didesisyonan na this time. Mahalaga to. Kasi mahalaga to sa iyo. Ganyan. And then also, parating sa iyo, yun nga, baka may mga travel, malayo man o malapit, or mapag-uusapan, or you're thinking about traveling, ganyan. Parating din sa iyo is, there's a new horizon happen into your life. Yun na nakikita ko dito. There's a victory and success din. Ako na nakikita sa iyo, Gemini, na parating. Ibig sabihin, may achievement, no, sa iba. Sa iba dito is may achievement. Ako nakikita sa iyo na parating. You will become a center of attention din. Gemini, hindi ko alam why. Pag-uusapan ka, baka magkakaroon ng mga recognition, o kaya naman mga papuri, pasasalamat, o kaya naman is may mga success na magaganap o mangyayari talaga sa'yo, diba? Sa iba is baka may mga pupuntahan ka o makikipagsalamuha ka sa mga ilang mga tao or mga maraming tao man yan o konti man yan. Pero dito kasi maraming tao. Ako nakikita. Yun. Yun na nakikita ko ha. Magkakaroon din ng mga collaboration, dealing. Ganyan. Ibig sabihin may mga kukonect sa'yo or ikaw ang kukonect ha. Yan, may mga partnership also sa iba. Yan, may mga partnership. Sa iba naman sa inyo is may marireceive ka raw. Either this is a gift, money, or love or tulong. Or maybe ikaw ito sa kanya magbibigay. Maaaring magiging busy rin yung iba. May mga multitask, multiple priorities kayo na gagawin. No? Oo nga, no? Yun ang sinasabi. Dalawa ba trabaho nyo? Or maaaring may trabaho ka na gusto mo magtrabaho. Or pwede rin na busy-busyhan yarn, ganyan. Ang busy nyo naman masyado. Ano ka ba, pugita? Feeling ko pugita ka. Alam mo yun? Kasi parang gusto mong kalikutin lahat, gusto mong gawin lahat, gusto mong actionan lahat, ganyan. And then also, there's a papers and documents. Ako nakikita sa'yo, hindi ko alam in what way. Siguro, either
may mga papers and documents na kailangan mong harapin, kailangan mong sulatan, kailangan mong basahing maigi, kung baka mga kontrata yan, kung iba sa inyo, o kaya naman is may mga dapat ka pang ipasa ng mga papers and documents situation, pwedeng nahandle sa point na it's good naman yung energy na nakikita ko sa dito kasi maraming magandang mangyayari sa'yo. Sa iba sa inyo, there's an end of a cycle happen, yun na nakikita ko sa inyo. May transformation, may paglipat din ako nakikita. Marami ibig sabihin ng paglipat trabaho, tirahan, place, umaga, tanghali, gabi, section 1, section 2, section 3, basta may paglipat. May paglipat na magaganap. And then also is, it's more on revert naman sa iba. Pwedeng nandun sa point na yon. Ibig sabihin, mas magre-revert ka ngayon in a successful way. Wow, gandara. You give your effort and hard work sa mga bagay o sitwasyon mo daw this time. And because of your effort daw, yun daw yung ikakasuccess mo. Andito talaga si blessing in this case, ano? Andyan talaga siya, as in. Ang ganda. Ang nakikita ko nga dito, may hinihintay ka? May paghihintay eh. Sa iba sa inyo, you are more investing. Sa iba sa inyo is, may mga bagay daw kayo hinihintay o sitwasyon na hinihintay. May paghihintay, ako nakikita. Pero may magtatapos sa'yo. Alam mo ba na may tao dito na either madidisappoint sa'yo. May taong madidisappoint sa'yo or malulungkot or ikaw ito sa kanya. Meron. Babae? Babae kasi nakikita ko dito eh. Basta, either kasamahan mo to sa trabaho, karelasyon, or babae. Yun ang nakikita ko dito. Or pwedeng ikaw ito sa kanya, vice versa. Teka lang, may blessing yung kamay ko. Ano ba yan, anak? Ang hindi ko lang maintindihan sa'yo, Gemini, someone's ignoring you. Maybe ikaw nag-ignore sa kanya, or ini-ignore mo siya, or pwedeng may taong nag-block sa'yo, or binlock mo siya. May mga ganun sitwasyon. Ako nakikita. Pwedeng vice versa rin kasi yun eh. Dapat iwasan ni Gemini. Tapos meron tao dito, hindi ko alam kung ikaw, pero may tao dito na gusto kanya kausapin. Hindi niya alam kung kakausapin ka niya, tatawagan ka niya, itetext ka niya, hindi niya alam. Pero nahandun yung kaba. May kaba akong nakikita sa kanya. Kaba or takot. Ganun. Pero may gusto kanya kausapin, hindi ko alam why. Tingnan natin. Vice versa yun ha. Dapat iwasan. Agamen ni anak. Okay. So, dapat mong, ang ganda ng card mo. Puro pera ka, oh. Wow. Bikini man. Sabay ganun eh. Si ate, lakas trip eh. Congrats. Okay, dapat mong iwasan. Siguro yung mga tao na na mahilig mang maliit, mahilig yung mga tao may masasabi sa'yo, or kung ikaw ito, syempre wag, di ba? Wag mong gawin yon. Iwasan mo na lang yon. And then, to judge someone, or yung mga taong judgmental, hayaan mo. Alam ko naman na hindi ka naman din patolera, ganyan. And iwasan mo na, focus ka lang sa trabaho mo, focus ka lang sa mga tao nagpapahalaga sa iyo, 'di ba? Sa mga tao mahal mo sa buhay, ganyan. Siyempre, andun din yung point na iwasan mo magkaroon ka ng self-doubt, hindi ka mag-focus sa mga bagay na gusto mo ma-achieve, ma-accomplish, or ma-fulfill, ganyan. Or kung may mga unfinished business ka, gawin mo na yon, handun sa point na yon. Iwasan mo rin na hindi ka rin magkaroon ng paghihigpit. Mahirap din kasi yung masyado kang maluwag, 'di ba? Kailangan mo rin na magkaroon ng paghihigpit sa sarili, kung saang aspeto ng buhay mo yan,
para mas maging more unstable ka rin. Siyempre, kung may mga bagay na kailangan i-release, ilaya, gawin mo. Or if you want to escape with something, gawin mo. Andun din yung point na kailangan mo ng mental clarity, clear mind. Mental strength also. And then also, umiwas ka sa mga conflict, hindi mapagkakaunawaan, o kung wag kang gagawa ng sitwasyon na pwede ika-ano talaga ng conflict yan, di ba? Yung mga ganong sitwasyon. Siyempre, ikaw na umiwas. Mga ganong sitwasyon. And then, yun lang, wag mo na lang din, kung may mga bagay na hindi nagiging maganda in the past, siguro wag mo na lang din ulitin yung sitwasyon, mga ganong sitwasyon, and you need mo talaga na i-develop yung mga dapat i-develop sa sarili mo or mga i-develop in the situation, mga ganong sitwasyon. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Love ni Gemini. Aba, may pagbabalik sa nakaraan ah. Alam mo, babalik ka sa nakaraan o may babalikan ka sa nakaraan. As in. Sa iba dito, may tao na either naiisip ka niya, they missing you, or may taong magkakaroon ka muli ng connection sa kanya. Yun. Sa iba naman sa inyo, pag-i-spy to kasi may taong nag-iisip sa iyo. Kasi they still spying you and they missing you. Ganon sa iba. Tingnan natin. Love. Ay. Single. Teka lang. Balasahin ko. Sa mga single Gemini, gusto nyo talaga ng sakit ng ulo, bibigyan ko kayo ng sakit ng ulo. Okay. Sa mga single dyan, aba, meron daw, bago. Pero ingat ka. Masaya ka. Isa, dalawa, pero makakaramdam ka ng saya sa kanya. Pero ingat ka. Something hidden. May something dito. Basta maging clear lang sa'yo yung situation. Sana hindi ka ma-same pattern in the past. Okay, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, yes, nagkaroon na ng paghihiwalay. Yun na nakikita ko dito. Nandun kasi sa point na kahit na nagkahiwalay kayo, sa ngayon kasi sa nakita ko sa kanya, is nahatak pa rin siya na nakaraan, vice versa. Gusto niya bumalik, gusto niya kanyang kausapin, gusto niya na getting together, at gusto niya pa na isa pang pagkakataon. Nagmamatsyag siguro to sa iyo, no? And they want to recover this connection. Yun ang tumatakbo sa isip niya. Yun ang nakikita ko. Gusto niya magkaroon recover. Nagmamatsyag to. Either nagtatanong-tanong siya, nagmamatsyag siya, or they spying. Kasi ando siya sa point na gusto naman niya kumunik pero hindi niya alam paano. Kabado ba tong tao na to? Kasi nando siya sa point na yun eh. And then also, kung kayo is may third-party relationship, oo, bulag-bulagan yarn. O pwedeng ikaw rin yung third party, di ba? Yan. Bakit kaya yung mga tao, ba't kaya ganun? Kasi iba, di ba, sabi nila, sinasabi nila, hindi sila third party, pero yung karelasyon nila is still kasal pa rin dun sa dating karelasyon. Ibig sabihin, di ba, kapag hindi pa sila anal or hindi pa sila totally in a paper, separate, ibig sabihin, third party ka pa rin, di ba? Yun ang pagkakaalam ko Yun ang pagkakaalam ko. Yun. Kaya siguro iba sa inyo baka third party. Or maybe ikaw yung gumagawa ng third party, or kung may third party talaga is yun nga, bulag-bulagan lang kayo, hanggang pa rin yung point na naghihintay ka na lang din. Siguro in and out yung situation, hot and cold, pwedeng nahado sa point na yun. Pero umaasa ka pa ba? Well, it's your decision naman to sa nakikita ko sa dito. Siguro hindi mo lang din maharap.
Kasi andito na rin yung pagsisinungaling, oh. Tsaka alam ko na alam mo na rin naman, may ka-text-text siya, may kausap siya, mga ganun. Well, kung wala kayong third-party relationship, kung wala kayong third party, yes, there's a stability when it comes in this connection. Handun yung passion, handun yung attraction, handun yung pag-uusap naman kahit papaano. Yun nga lang, siguro is isa sa inyo may pinagdadaan ng problema or pwedeng may mga um, shadow work situation na nahahatak ng nakaraan, pwedeng nandun sa point. But still, mahaba yung pasensya ng iba sa inyo. May mga excitement akong nakikita dito pagdating sa connection na ito. Ginagawa naman ng lahat, ginagawa ng isa or both of you, ginagawa niyo yung lahat pagdating dito sa connection na ito. But still, may pagsisinungaling na magaganap o may nagsisinungaling talaga. Dito kasi handun yung pagsisinungaling, handun yung pagtikom ng bibig or maybe this person is magaling lang talaga siyang magsalita kaya hindi mo rin siya napapansin na ganun kasi andun yung saya andun yung saya ng sitwasyon but still there's a hiding situation. Ako na nakikita when it come in this connection. Tingnan natin ang iyong money and trabaho. Money and trabaho po ni Gemini. Vice versa tayo sa love, dito sa love. Vice versa. Money and trabaho po ni Gemini. Please show me. Thank you. Okay, pagdating sa iyong trabaho, sa trabaho mo, malakas naman yung loob mo eh. Yun nga lang siguro, nahandun lang yung point na syempre hindi maaalis sa trabaho, di ba? May mga frustration, o kaya may mga nakakausap ka na akala mo perfect, akala mo sila yung tama, mga ganun. Pwede yung isa na, pwede may mga nakausap ka na nakapagbibigay sa ng frustration, mga ganun sitwasyon sa trabaho mo na nagli-leader-leaderan, pwedeng nahandun sa point na yun, o mga hindi lang pagkakasundo, maybe no, sa iba. Kaya nahandun yung lungkot, handun yung stress, nahandun yung situation na binibiktima ka nila, kumbaga nahandun sa sitwasyon. Yan, sana okay ka lang. Okay? Matatag ka naman eh, you're strong person naman pagdating dito. Yun. May mga, syempre, hindi mo maalis yung mga taong magiging cold pagdating sa'yo sa trabaho. Natural na yan sa lahat, sa inyo. Okay, when it comes sa pera mo, ang nakikita ko naman sa iyo is magkakaroon ng transformation. No, magkakaroon ng pagbabago pagdating sa pera mo. Sa iba, siguro nagkakaroon kayo ng limitasyon this time. Siguro nga, medyo mahirap. Baka man nagiging matumal talaga yung kita, konti lang yung trabaho mo, yung oras mo, pwedeng ganun. Yan. Nagkakaroon kasi ng limitasyon o nililimitahan mo yung sarili mo, pwede. Pwede rin na sa iba sa inyo is pwede mas talagang naghihigpit kayo or talagang ngayon maaring mas mahigpit yung sitwasyon mo pagdating sa pera. Di ba? May mga frustration o hirap na pinagdadaanan pero magkakaroon daw dito ng pagbabago when it comes sa pera mo. Yun ang sabi. Or sa trabaho, magkakaroon ng pagbabago. Kailangan mo lang daw balansihin. Kung wala kayong trabaho, maghanap kayo ng trabaho. Okay? Sa iba sa inyo, kasi may offer naman ako nakikita. Kailangan nyo rin ng movement. Kailangan nyo magdesisyon. Di ba? Sa iba sa inyo, sa pera nga is, yun nga ang sinabi ko, baka kailangan din kasi ng iba sa inyo na may mga bagay kayong i-let go. May mga bagay kayong i-release. Kung masyado ka magastos, i-release mo yon. Kung hindi ka nag-iipon, aba, you need, di ba? Yun yung kailangan you need to use your head when making decision making. Pagdating sa trabaho man yan or sa pera. Yun ang sinasabi. Para hindi kayo ma-stuck, ma-stagnant, mga ganyan. Tandaan mo palagi na the choices is always available is in yours. If you want to grow more, if you want to leveling up more, well, kailangan nyo mag-action. Kailangan malakas yung loob mo. Kailangan mo mag-desisyon. Kailangan mo mag-focus, diba? Nandun yung point na yon. But still, yung iba sa inyo, hoping, yung iba kasi mas more kayo magti-thinking this time. Ganyan. To rearrange yung situation.
pagdating sa trabaho or pera man yan. Arigatou namaste, God bless.